Ang lak ang lakas ang lakas makapagsabi 'no, na nanggugulo ka dito, eh. Paalis na yung tao, hinatak niyo yung bisikleta. Eh, makikiraan lang naman, 'di ba? Sabi ni Kep Weng, "Oh, like na ako bossing at meron din ako nakita dito, si Bravo Juliet Mike, oh, pang number 34 daw siya." 'Di ba? 'Di pala na-send, nakalimutan pindutin. Oh, 'di ba? Oh, si Erwin Locre, number 57 naman daw siya at si, Mac Crisanto Antaso, number 77 naman daw siya. Oh, 'yan, oh, 'di ba simpleng pagpindot, malaking bagay po sa amin 'yan. Salamat po. Huwag kang manggulo, huwag kang manggulo. Kala mo ha? Kala mo, huwag kang manggulo. Lintik 'tong mga DDS na 'to. Parang sira ang mga tuktok. Huwag kang manggulo, manggulo. Wala naman kami nakikita na nanggugulo. Ngayon 'no, mga kababayan, pumunta tayo sa susunod nating pag-uusapan po. Gano'n din mga bossing. O eto, 'no, bukod diyaan sa mga sigang DDS, Sir Bench Uy at lakwatserang, Ilocano, pumunta naman po tayo, mga kababayan, dito sa, um, ano ba 'to, konsehal yata ito ng ano, ng Quezon City mga bossing, 'no? Konsehal ng Quezon City, nasaan na 'yun? Eto, konsehal daw ito ng Quezon City. Yan, konsehal ng QC na Iglesia sinigawan at binastos ang LTO officer 'no, tinawag na adik si PBBM. Oh, malupit si sir, 'no? Gustong sumikat. Paanong gusto sumikat? Eh, siyempre ngayon ko lang naman ho nakikita 'tong tao na 'to, hindi ko naman ho kilala dati 'to. Ngayon ko lang nakita doon sa rally ho, mga kababayan, 'no? Binibigyan boses nung mga vlogger doon. Oh, dahil gustong sumikat, mga kababayan, pasikatin natin. Ano ba ginawa niya? Hindi pwede, ipaw to ha? Ano, baka ini-impound o kinukuha yung mga, bus o yung mga gamit na iniharang nila doon, 'di po ba? Eh, unang-una, mga bossing, dumating sila doon walang permit. Basta na lang nila ibinalandra, mga kababayan, yung bus do'n, 'di ba? EDSA, 'no? Pinaka, busy at dinaraanan ng maraming tao galing sa norte papuntang south, vice versa, galing sa south papuntang norte. Tapos gano'n ang gagawin nila, haharangan nila. Eh, di po ba ang daming naperwisyo na mga kababayan natin, yung mga papasok sa trabaho, yung mga papasok sa kanilang mga eskwelahan, yung mga pupunta sa, opisina, yung mga pupunta sa ospital, o yung mga nagga-Grab, lahat 'yan, 'di ba? Eh, sir, ang yabang mo naman yata. Nasabihan ng LTO na hindi puwedeng, i-ano, hindi kunin, hindi puwedeng kunin. Kung mali naman ang ginawa, hindi puwedeng i-impound. Oh, Hindi ipaw to. Okay, okay. Hindi pwede ipaw to. ah, astig. Hanggang ngayon ba konsehal si sir? No, kasi ano, ngayon ko lang ho talaga nakita yung pagmumukha nitong konsehal na 'to, mga kababayan, Napakatabang ng tao na 'yan, parang demonyo. Ano yung sabi, 5,000,000 hanggang 7,000,000 yung ano, yung, relo. Sabi ni Addictus Rex, sabi ni DJ Byron, nasa 7,000,000 to 15,000,000 yung relo niyan. Parang kung hindi ako nagkakamali, RM yata yung relo ni sir, 'no? Richard Mille ho yata yung relo ni sir, Eh, kung gano'n, kung tatawagin niya na adik si Pangulong Bongbong Marcos nang wala namang, siyang maipakitang ebidensya, eh, di puwede din natin siyang tawaging corrupt dahil nakitaan siya ng 7 hanggang 15 milyon na Richard Mille na relo. Wala din tayong ebidensya, 'no, nakita lang natin, oh, mamahalin yung kanyang relo bilang isang konsehal. 'Di po ba? Tutal gano'n naman po ang labanan nila, 'no? Tawagin natin adik si Bongbong Marcos, walang ebidensya, eh, di ibalik natin sa kanila, 'no?
tawagin natin, magnanakaw sila, gano'n, pwede 'yun. Pero siyempre ho, hindi mga kababayan, hindi natin gagawin 'yun. Baka maganda yung negosyo ni sir, ano po, pero sa mga DDS, diyan kayo pumapalpak, eh, 'no? Kaya pilit kayong inaayawan ng taong bayan at nawawalan ng, gana sa inyo ang mamamayang Pilipino, eh. Paano? Ang lagi niyong sasabihin, yung mga paninira na wala naman kayong maipakita na mga ebidensya na susuporta doon sa mga sinasabi ninyo. 'Di ho ba, mga kababayan? O tuloy natin si sir. Hindi niyo pwede ipauto ko. Bias na bias ka. Hindi, bias na bias ka. Hindi pa Kinung Itotoo lang kasi hinarang nila, yung sasakyan, eh, doon sa EDSA tapos sasabihin, "Bias ka." Eh, yung mga pagkakaharang nila doon sa ano, yung sa mga bus po, mga bossing, tapos EDSA, main road, national road. Yun pa lang po alam mo na puwede at, illegal na, eh, yung paghaharang nun. Tapos wala pang ano, wala pang, permit yung kanilang mga pagra-rally na ginagawa ho. Kalaunan lang ho binigyan ng rally, 'di ba? Oh, tapos sasabihin pa yung mga ano, yung mag-i-impound, eh, bias daw. bias na bias ka. Hindi. Bias na bias ka. Evident po kami. Bias na bias ka. Hindi kami baba. Ayan ho, nakita niyo kung paano nila binabastos yung mga otoridad. Tapos ang sasabihin po nila mga kababayan, martial law na ngayon, silent martial law na ngayon. Ang sasabihin nila, wala ng kalayaan sa Pilipinas. Sobrang laya nga, eh. No, Sir Buggy Arellano at MacSafe, sobrang laya ng Pilipinas. Kung kayo ho mapupunta sa ibang bansa, ay nako, talagang susunod kayo. Batas trapiko na nga lang, eh. Oh, minsan nakakatawa yung mga Pilipino, mga kapwa natin Pilipino, 'pag sa Pilipinas, "Ay hindi, sige tawid tayo diyan." Pero 'pag pumunta ng ibang bansa, talagang ano, talagang mag-aantay sila bago mag-green, bago tumawid, 'di ba? Tapos sasabihin nila, "Wala ng kalayaan sa Pilipinas, martial law na sa Pilipinas." Mga gunggong! Kaya dito. Magtrabaho ka ng parehas. Huwag kayong sumunod. Huwag kayong sumunod. Alam nyo, ating kalabot nyo eh. Ay, sandali, sandali. Sinasabi doon sa mga otoridad, huwag kayong sumunod. Adik ang amo. Bagay, hindi niya naman pinangalanan, pero alam naman natin kung sino ang ibig sabihin niya doon. Ano po, alam naman natin kung sino yung inaaway nila. Alam naman natin kung sino yung sinisiraan nila, ang presidente. Ano po, ngayon, sabi ko, eh, sabi ng iba, konsehal daw.